Kabayan ma'am sir, this is Jam, good afternoon. This is Jam, the Filipino channel ng iyong pong lingkod. So today is May 8, May 14, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Kuchin Building. Sa may Acacia Avenue, Mulberry Place, Pasol Santagin. At dadalhin natin yan sa Park Triangle Corporate North Plaza. Sa may 11th Avenue po yan. At corner ng 32nd Avenue, Port Bonifacio, Taguig. From the majority side and from the majority side na pinag-focus kami kagabi, I don't see any amendments to the bill. So if there's going to be any, I'm not saying there will be, I want to be clear, I'm not accusing anyone of killing. I'm saying it won't come from the majority kasi nag-meeting kami kagabi, we are happy for the rules. So ano yung good na rules kay sa mga natin students sa amin ngayon. So kaya lang, hindi ko matatanggal yung karapatan ng bawat senador na tumayo. Ang problema, madidelay kung babaguhin pa yung rules kasi ipapublish pa ulit yun. But from the majority, that's why in the letter, I just wanted to say, sinabi ko doon on Monday, or the soonest time, or forthwith. No? If everyone agrees on the rules, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. So ano mangyayari pag nag-convene? May motion to convene, ako muna mag-o-oath as presiding officer of the impeachment court, and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumunod na, divide to, under na yung process. I'll brief you more about the process later on. And probably, kung hindi Monday mismo or Tuesday, we will have a focus para yung calendar. So the biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na umarap. Kung maganda takbo na ekonomiya and we don't need any urgent legislation, pwedeng mag 90-95% impeachment court. Unless nga sabi ng mga senador, pwede pa rin, bilisan na lang. But you know, madaling yung sarili mo lang inatahan mo. Halimbawa, Alan, bilisan mo kapag punta ng Senate. Alan, bilisan mo yung sulat. That's under my control more or less. But when you say it's a trial, you cannot stop both sides from presenting the number of witnesses na gusto nilang sabihin. So, madaling sabihin, bilisan, at madaling sabihin, it will finish by this month or that month. But all of those will be approximation. Okay? Any question? Yung trial proper po ay after all the procedures. Yeah. Hindi ko lang yung number of things. Ano na sa rules, ano na constitution yan? I don't want to preempt the calendar, but if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now, after the meeting, then seeing you, we're gonna make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that's discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na tayo. Sinabi na, yung pagpapalit ng liderato ng Senado ay para ma-block yung impeachment sa trial. United Senate. Unprecedented yung attack against the Senate. First, nung Monday na hinabol sa loob ng Senate ang isang senador, inulpe ang isang member ng USAA, and then last night, the armed attack on the Senate, unprecedented yan. Diba? So, I'm trying to unite the Senate, the senators, our people, by just simply following the law. The Constitution, our rules, and what is right. But sabi ko naman sa inyo lahat, dalawa lang libro ko, yung Bible, yung Constitution. Everything else follows. Even the Constitution for me has to follow the Bible. Diba? Having said that, we will follow. So walang magiging delay. I can tell you anything now as you ask, diba, kailan yung trial.
So if I have the trial July, August, yung dinelay ko. Diba? For you, yung trial po ba ay dapat araw-araw, Monday to Friday, or MWF? Offhand for you, what will you suggest? Monday to Wednesday, Monday to Thursday. Definitely, and the other Friday, because you need a motion day. Diba? So, and the question for me, the bigger question for me, is it Monday to Wednesday, whole day, and then Thursday may committee hearing, or is it Monday to Thursday, half day hearing, half day, ano, so definitely mag-extend kami, di ba? So kung dati, nag-hearing ka either 9, 10 o'clock hanggang 2:45 or 3, and then 3 to 7 or 8 yung ano, nagagawa naman namin sa budget yung magdamagan eh. But remember, I think mga 2 weeks yun na magdamagan. So I don't think kaya naman yung magdamagan ng 2 months, di ba? I don't know eh. I don't know. It depends kasi kung ilan witnesses, depends sa article. That's why I don't want to speculate. In my agree kami lahat with no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, siyempre, kung may nag-bring up na ito yung mga ganyan, etc., bukas na yan, or whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our vote on Monday. Or asking to be here on Monday for the who wants to report sir about articles of impeachment po ba? Hindi na ko lahat the article itself is the presentation. Diba? So actually they can or cannot be here. Kasi the articles dahil yan naman yung kumbaga yun yung asunto eh. Yun yung charge kayo. So ang process, yung summon, para sumagot naman yung kabila. Who will read the articles of impeachment? The prosecutor or kayo po sa Monday? Sa Monday malamang yun yung ano, yung pagbigay nga namin sa Madyo. Pero the impeachment court nasa I say true. Uno, nung yung articles of impeachment, simula nang maihatid sa kanilang tanggapan, kagabi, dito sa Senado. Bukod dyan, may iba pang issue na sinagot si Senate President Alan Peter Cayetano, kabilang dyan, sabi niya, ay may nagtatangka ulit na kumausap doon sa ilan sa kanyang mga kasamahan sa majority at ang plano, sinimulan na pakikipag-usap at ngayong umaga at ang plano ay sumama, hinihigay na sumama sa kanila para sila na ulit yung mag-majority. Wala siyang specific name na binigay, pero ang sabi niya normal yan sa isang sa Senado, mas magtaka na daw tayo kung wala na nagtatangka na palitan yung liderato ng Senado. Bukod dyan, mamaya magkakaroon siya ng separate na press conference para sagutin naman in detail lahat ng nangyari kahapon at yung mga initial na resulta ng investigation. Ang sabi niya, ang ginawa nila ay independent investigation ng Senate with PILG. So yun yung abangan natin kung ano yung partial, yung mga paunang information na nakuha nila kahapon dito sa nangyari na mga barilan sa loob ng Senado. Yung unang sitwasyon mula dito sa Senado, pinapalitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Robert Mano. DZMM, numero 1 sa aksyon. Sa bawat ano.
driving on overspeeding. Dito ay yung MMDA General Manager at Secretary Nicolas Correa First. Ang pangunahing strategy ng mga inspector, malagsan na nakilagpatupad ng mga motorista. Sinabi ni Torres, dapat tulad sa batas sa pinisig, bakit bataas ang kailangan para mabawasan ang mga aksidente. Kasama na dito ang pagtulog sa batas kontra distracted driving. Ang pagtulog na nagpapawal sa mga motorista na sumamit ang gadget habang nagmamaneho. Continual C5 power service route for 1 kilometre. Na kailangan ng sisa ng mga pedestrian tulad ng pagdating sa tamang kaulan at paggamit ng sidewalk. Hindi naman anya ilalim sa gobyerno o obligasyon ito na hindi may maalam sa pagkakataon na ng tao. Maalala lamang ng MMDA General Manager ang respeto sa bawat isa mula sa mga motorista at mga pedestrian at ang pagkalibang sa mga batas. Sabi ko, ako si Maribar Kini sa radyo sa muli. Pagkatag ko. Thank you very much, Manny Varga. Punta natin na Super Radio Iloilo, sentro ng mga ilong tatlo. Mahigit 500 is-related incident na italatuloy ng Iloilo. Simula may 4 hanggang may 8. Pero ito ka ng balita na yan. Sige raw, hegat-sok ka. Mayo ako, sige. Maalong po galing umabot sa 509 related incidents at salamat dito sa Health Office and is also now being part of the state project. Ito ay mas mataas sa 259 hanggang 230. Sa dapat ng PH ay nakaramdam ng discomfort, hypertension, upper respiratory tract infection, at breath asthma. Ayon sa Health Office, huwag na silang expose ng pilit-pilit simula alas 10 sa umaga hanggang alas 3 sa hapon. Kanilang kamaraming tubig, pagsuot ng life power sa damit, at kung nakakit ay gumamit ng hand-doctors ng spring. Ayon naman sa Individual Operation Center, nararanasan sa Luzon niya sa extreme station hanggang danger kung saan gumamit sa 37-degree Celsius ang incident noong May 7. Ako, Individual na pang-akong GMA sa Radyo Luzon, umuumap para sa GMA sa Radyo Luzon. Balikan ako. Salamat! Sige raw, hegat-sok ka. Punta natin na Limon Plus sa Super Radio Palawan. Dating mayor ng Rizal Palawan. Patay sa aksidente. Tumutok sa balita na yan. Kanan, kalumri, magandang kanan. Walang hapon, Carme, nasa ang asawa ni dating Rizal Palawan Mayor Nick Montalvo matapos ma-aksidente ang inasap kanilang pick-up official sa bahagi ng Philippines Juan Barangay Victoria ngayong tanghali lamang. Ayon kay Deputy Mayor Rolando Pong Amaro ng South Philippine City Hall, pinigil na naman ang overtake ng daming alkalde. Sinusunod na rin ng minibus ulit. Biglang bumalik sa kanyang lila matapos umiwas sa pinitong na sisyan. Dito na wala nagkali ng pick-up ang harapang bahagi ng minibus dahil ang isang mawala ng putol sa pagmamaneho ang daming mayor. Diferent po ang sasakyan sa kanang bahagi ng kalsada tapos habit ang detonation. Katanganan po ng Akasya at Demographic sa pilahan hanggang sa puruyang natulog sa bangin. Nakalimutan naman ang daming alkalde ngunit get on the spot ang asawa para magpapalo ng magpapagpita na pumulong habang sa pamamalang nila. Ang nagsabi ang isang part sa kanang sisi. Ako si Gareth Crowley ng GMA Express. Continue 5 meters, then make a slight right onto Carlos PBC Avenue towards Old City Hall. Continue straight on First Traffic Line, then in 300 meters, make a slight Mahigit 2,000 magsasaka sa kaliwa. Nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Tumutok dyan, Dagwin, Tabada, Sobo. May Yapon kanina nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Residential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFSP. Ang bibili kong magtataka sa bayan ng Galipo kahapon pinanapang distribusyon sa Individual Sports Complex sa Capitol 5. Batay sa datos ng Municipal Agriculture Office ng LGU Galipo umabot sa 2,098 na benepisaryo ang nakatanggap ng nadaming ayuda mula sa kabuang bilang Gusto niyo mag-ipod, 1,966 mali-mali yan. habang ang natitira ay Gusto niyo nangangailangan ng mag-ipod. rate. Bawat kwalipikadong benepisaryo ay binigyan ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 2,325 pesos. Layunin ang programa na magbigay ng suporta sa mga magpapataas ng lusa sa gitna ng patuloy na hamon sa ekonomiya at pagkakas ng negosyo ng mga kaulaning na. Po, si Darwin Tapaya ng GMA, Superado Kalipo, sa Buolan.
ng GMA sa Radyo PJWP. Balita ang totoo. Thank you very much, David Amaya. Samantalang hinihingi naman ang Meralco suporta ng mga commercial at industrial customers. Sa ilalim ng interruptible load program matapos na muling sa ilalim sa yellow alert, yellow at red alert ang Luzon Green. Pero ito Panaglan, Waikaw, Google. Hinigil ang Meralco ang suporta ng mga commercial at industrial customers ay natin ang interruptible load program para tumakas na nagsimahan sa mga kuryente. Mabilis mga rin ito na muling sa ilalim pa rin sa Luzon Green na yellow at red alert na epekto sa pagkakas ng kuryente. Tuloy pa rin ng pagkakas ng mga planta bilang isang kadahilanan. Sa kahit ng Meralco, nakahanda na rin sila magpatupad ng seasonal brownout kung kinakailangan. Kahapon, nasa 1.9 billion na mga posto ng Meralco sila bahagi ng sulahan. Cavite, Laguna, Metro Manila, Quezon at Rizal ang naapektuhan ng palit-palitang brownout. Ang isang revenue sa Meralco, dito na kung kita ang totoo. Thank you very much. The-report na yan ni Clan Waco. Samantalang ang General Fee sa PITX ay libre simula sa May 18. Ayon yan sa DOTR. Ay magandang balita rin. Luisito, Sampo, sa detalye. Go. Nagtigulat sila sa May ang suspensyon sa pagbabayad ng Terminal C sa Parañaque Integrated Terminal Extension ICX. Kaya matapos na ipag-utos si Paolo Coco Mark sa pagsuwang suspensyon sa pagbabayad ng Terminal C. Alinsunod sa representasyon ni Transportation Secretary Mario Lopez para may siya ng ilang team operator dahil sa tapos presyo ng diesel. Start-off ng different Terminal C ang lahat ng mga public utility vehicles na gumagamit ng PICX kabilang na mga provincial buses, city buses, mga modern PUJ, traditional PUJ, UP Express vehicles at mga taxi. Bakit ang Terminal C ng PICX na na-comforting ng PUV ay hapon sa 100 pesos ang binabayaran ng provincial bus at ang 20 pesos naman ang babayaran ng mga city bus at UP Express. At ang pagpito naman ang Terminal C sa mga pampamerong jeepney, modern jeepney at mga taxi. Sinabi Secretary Lopez na hapon sa 100 piso ang matitipid ng mga operator ng mga PUVs na gumagamit ng PICX ng pagpapente ng Terminal C. Tatagal naman ang different Terminal C sa PICX ng pagtutuan pero sa magiging nag-yun. Ako, Silvio sa GMA sa Radyo PWP. Balita ang totoo. Thank you very much, Luisito Santos. Narito naman, tiniyak ng PNP na wala special treatment sa gagawin pagsisilbi ng wara sa pare. Ng ICC kay Senador Patong de la Rosa sakaling ganap na itong may panabahan na Tuesday yung sa Dasali. Gogo. Tiniyak ng Philippine National Police na walang special treatment sa gagawing pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senador Ronald Patong de la Rosa. Ito ay sa sandaling ganap lang na ipatupad ang pagsisilbi ng arrest warrant laban sa Senador. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Martates Jr. na kahit pa dating naging ente ng pagbansang pulisya, si De La Rosa, gagawin nila ang kanilang mandato ng walang takot o walang pinapaguran. Ito man ay sa kanilang mga operasyon o pagsisilbi ng warrant of arrest. Chief Martates, sila sa PNP ay palaging hinihahanda ang kanilang mga sarili sa pagharap sa tungkulin upang mapaigting ang kanilang operasyon. Kung dito maigit din niya ang pakikipagtulungan nila sa Department of Justice at iba pang law enforcement agencies upang masiguro na naipatutupad ng tama ang batas. Ako si State News, GMA sa Radyo DWD, balitang totoo. Balita ni Kuya din sa inyo ng plana. Sobrang sakit, panatag sa plana. Nanatagdagan. Hataw sa hapon! Tuwid at rebound. Ako po si Canada Santa Cruz ay pansamantala ng papalan sa Tausapo. Para muling bumalik mamaya nga po 5:30 to 6:30 para sa mas malawak pa rin balita. Samahan niyo ako mamaya 5:30 to 6:30. Huwag kayong maglilipat ng radyo, mga kapuso, sa mga susunod na sa atin ng SOS. Servisyo on the spot. Ako unahan pa rin, mga kapuso. Ni Cathy San Gabriel. Dito, sa DCWD. Walang kinikilingan, walang pinuprotekta. Noonad kayo. Servisyo
totoo. Hataw sa hapon! Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. DZBB, number 1 sa Mega Manila. May paninindigan, matatag aasahan. Super Radio 594, kapal sa Pilipino, lahat Super Radio. Super Radio. Pinalakas na hapon! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng hapon, mga drama at musika ng buhay, hatid sa inyo na Sumba sa Puso, kasama si Roby Aquino. Alas 2 ng hapon, walang humpay, hindi pa aawat sa pagbabalita si Rene Santa Cruz sa Hana sa Hapon. Alas 2:30, kumpibigan ang serbisyong totoo at natiting Cathy San Gabriel, serbisyo on the spot. Kasama ang abogado sa bansa, Attorney Rowy Daroy. Alas 3:30 ng hapon, siksik sa pagbabalita, hindi mahuhuli, Super Balita sa Hapon ni Kenny Morales. At alas 4 ng hapon, walang humpay na talakayan sa naiinit na isyu ng lipunan at hatid ng Double Weng sa Double B, Pino Weng Salvacion at Weng de la Peña. Pagdating ng alas 5:10 ng hapon, ikaw makakapiling ang King of Talk ng Pilipinas, Fast Talk with Boy Abunda. At pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, walang humpay na balitang takad kasama si Rene Santa Cruz sa Big Time Balita. Pinalakas na hapon! Mas pinalakas na mga programa sa hapon ng Super Radio DZBB 594. Pinalakas na hapon! Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagpabalita or Trinidad, Nelo del Radio Joel Reyes Joel at Rowena Salvacio. Sa Super Radio DZBB at Double B. Then make a sharp left to 30 seconds. Kapag sa balita, yun ang aming panata. Super Radio 594. Continue straight at the first traffic light. Then at the second traffic light, make a sharp left. Kapuso nyo sa radyo. Walang pinipilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag aasahan. Super Radio 594, kapal sa Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyo, totoo, walang hinihilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Super Radio. DZBB, number 1 sa Mega Manila. Oras alas 2:32 ng hapon. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Servisyo sa radyo. Servisyo on the spot. Arriving in 4 minutes and 2:36 p.m. This route is DZBB. SOS Servisyo on the spot. SOS. Mga programang nasa ilalim ng Anti-Red Tape Authority o ARTA para matiyak ng maayos at mabilis ang serbisyo ng gobyerno. Yan pong ating tatalakayin sa unang bahagi ng ating programa kasamang kinatawa ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Sa ikalawang bahagi naman, Alaga PhilHealth sa serbisyo on the spot. Alamin ang key benefits para sa cervical cancer. Makakasama natin mamaya si Christine May Magno, Acting Senior Manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. At sasabayan din siya ni Dr. Israel Francis Vargas, ang tagapagsalita at Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Kaya mga kapuso, tutok lamang po dito sa programang hatid sa inyong serbisyong totoo. Serbisyo may puso, ito ang SOS Servisyo on the spot. SOS. Araw po ngayon ng Webes. Ikaw ay sabihin natin,
Magandang hapon. Ako po yung Or po social media ng Panay or sa amin sa si medyo ng hapon. Pag-uusapan po natin paano nga ba magreklamo dun sa mga tinatawag na red tape sa gobyerno. Ako, alam ko po, halos lahat tayo ay nakaranas na niyan sa iba't ibang mga pakikipagtransaksyon natin sa mga ahensya ng gobyerno. Abay, kung meron po kayong naranasan, ipahasa nyo na yan. Mamaya, alamin natin kung paano. At may dalawang bahagi dahil Webes po ngayon, Alagang PhilHealth sa serbisyo on the spot. Pag-uusapan po natin cervical cancer dahil Cervical Cancer Awareness Month po tayo. Ano-ano nga ba ang mga pakete ng PhilHealth para sa mga miyembro nito na nakararanas ng sakit sa cervical cancer? Pag-uusapan po natin yan. At syempre, sasagutin po ng PhilHealth ang inyong mga katanungan. Kaya kung meron po kayo mga katanungan para sa ARTA o di kaya sa PhilHealth, i-text nyo na po yan sa amin. Narito po aming numero. Para sa inyong mga tanong tungkol sa issue na tinatalakay ngayon sa SOS, Servisyo on the Spot, text sa 0917-594-5941, 0917-594-5941. Kami rin po ay naka-live sa Facebook. Pwede rin kayo pumunta sa aming Facebook page. Hanapin lamang Super Radio DCBB. Hanapin niyo po yung aming Facebook Live. At dun sa comment section, pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong tanong para sa ating mga panauhin. Anti-Red Tape Authority. Ano nga ba mga programa para sa mas mabilis at maayos na serbisyo sa gobyerno? Kapiling po natin via Zoom, si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARSA. Magandang hapon po sa inyo, Sir. Magandang hapon kami, magandang hapon sa ating mga kababayan na nanonood sa programa ito, Super Radio DCBB. Secretary, Maraming salamat sa pagkakataon. maraming salamat din po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Unang-una, naglalabas po ng listahan ng mga pinaka-inirereklamong ahensya ng gobyerno, ang ARTA. Alam na po natin yan, hindi na po natin iisa-isa yan. Pero ito po, yung mga inirereklamo po ng mga mamamayan na ahensya, ano po yung karaniwan na mga reklamo laban sa kanila, Sec? Ang karamihan po dito yung mga hindi pagsunod sa charter ng mga ahensya na reklamo in terms of processing time, meaning delay doon sa pag-release ng application o permit na kanilang ina-apply, ang hindi sa pag-asikaso sa kanila sa taktang panahon na nakagaan doon sa charter nila. Pero nais ko rin po ipahayag na ang good news naman dito, karamihan naman ito ng mga reklamo na natatanggap ng ARTA patungkol sa mga ahensya ay nare-resolve na more than 90% so. At hindi rin po nangangahulugan na pag ang ahensya yung most complaint, siya na talaga yung pinaka-masamang ahensya. Ang simple na explanation po dito ay dahil karamihan po yung mga ahensya na ito na naging subject ng complaint. Sila po yung mga maraming frontline services no, na sa dinami-dami ng kanilang mga kliyente na pinagsisintihan, hindi nila lahat ito mabigyan ng umaasikaso. Ang kagandahan na naman ito, looking at it more positively, kapag ito po ay i-refer na o i-endorse na talaga ng ARTA, na-action na naman nila kagad ito. Kaya ang nangyari nga po, more than 90% ay nare-resolve at mga kaunti na lang, very small percentage ang umaabot doon sa formal complaint. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa inyong pag-intindi, sa ating mga kasamahan sa gobyerno na kapag sila po ay nakatanggap ng endorsement, referral sa Anti-Red Tape Authority, agad-agad naman nila itong inaksyonan para lalo pang mapatilis ang serbisyo sa ating mga kababayan. Nabanggit niyo po ilang beses doon sa inyong maliwanag, Sec, yung Citizens Charter. Ano po ba ito? Para po alam namin lahat pag kami nakipag-transact sa gobyerno. Napakahalaga po nito at ito po palagi natin ina-advise sa ating mga kababayan na kapag kayo po ay merong transaksyon sa anong mga ahensya ng gobyerno o local government unit, ang aming po may papayo ay unang-una yung titingnan yung Citizens Charter para alam nyo, ano yung mga requirements sa ngayon doon sa inyong kailangan transaction para pagpunta ninyo doon, dala-dala na ninyo at alam nyo ang dapat ninyong submit. Of course, hindi
encourage po natin sa ating mga kabayan to use the digital platform. Para hindi na kailangan pumunta doon para mag-submit ng mga requirements. At meron naman po mga ahensya, karamihan na po ay using the digital platform. So doon po sa Citizen Charter, makikita nila ito available online. Ang una na po nila pupuntahan ay pupuntahan yung website ng ahensya ng gobyerno. Kung meron po silang, of course, yung cellphone, download po nila yung eGov Super App ng DICT. Napakaganda po ito. Pag click nila doon, kung nakapasok na sila sa eGov Super App ng DICT, kiklik na nila yung pangalan ng ahensya. Doon, kita nila agad yung Citizen Charter ng bawat ahensya. Okay, so paano po kung halimbawa para po hindi dito? makita ng mga ng mga mamamayan na ito natago? May mga nangyayari po bang ganito? O talagang dapat naka-display po ito? Talagang habol niya, no? Dapat naka-display po ito kasi kung hindi na Paano ko kayo display ito o nakalagay sa kanila Paano kayo nakakuha ng driver's sa license? kanilang frontline officers ay sila po ay mananagot sa Ito? requirement at pwede silang imbestigahan ng naka-explain na kakasuhan pag walang naka-display o naka-publish na citizen charter. So kung wala po yung requirement, halimbawa sinasabi, ay hindi kailangan ito, dagdagan namin additional requirement kami. Kung wala po itong requirement na hinihingi dun sa Citizens Charter, ito po ay mali. Dapat po itong Mali. Sana meron, para wala pa yata. Under Section 21, bawal na bawal Meron po sa- ang mga ahensya ng gobyerno na mag-require ng dokumento na hindi nakasaad doon sa kanilang citizen charter at napakabigat po ng penalty. Critic So, ko at, na dapat malaman ito ng ating mga kababayan na pag first offense, no, ginawa nila ito, ang penalty po dito ay 6 months suspension at pag ginawa nila for the second time, ang penalty po nito ay dismissal na from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million at imprisonment of 1 to 6 years. So napakabigat po ng parusa kaya napaka-epektibo po ng ARTA at pag nalaman na po ng ahensya ng gobyerno at ARTA is already investigating at ni-refer po nila ng ARTA ito sa kanilang ahensya sa pamamagitan ng kanilang Committee na Anti-Red Tape, inactionan po nila kagad ito bago pa mag-schedule ng hearing at ARTA. At kagaya po na sinabi kanina, napakataas po ng resolution rate natin. So more than 90%. Dahil dito po, dahil alam na ahensya na mabigat ang penalty at mabilis umaksyon pag-imbestiga ang Anti-Red Tape Authority. yung pong mga matagal na proseso na dati pa po yan, panahon pa po, 19 kopong-kopong, talagang pag sinabi pong ay may transaction sa gobyerno, maglalakad ng papel, napakabagal po. Pero in fairness, marami na po talaga yung mga nag-improve naman na mabilis na transaction. Pero marami pa rin po yung hindi pa rin talaga bumibilis. Like, paano po ba namin malalaman kung gaano katagal pa ba talaga dapat yung mga processing? Meron po ba standardized na panuntunan ng gobyerno? Ayan, na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Para po.